Pagtalakay sa Ang Ningning at Ang Liwanag, mga simbolismo, layunin at aplikasyon sa buhay. Alam mo ba na hindi lahat ng kumikislap ay ginto? Sa mundo ngayon, marami ang nagniningning sa pera, sa kapangyarihan o sa itsura. Pero totoo nga bang may liwanag sila sa puso? Ito ang gustong ipaalala ni Emilio Jacinto sa kanyang sanaysay na Ang Ningning at Ang Liwanag. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na kinang, kundi sa kabutihang nasa loob. Sino nga ba si Emilio Jacinto? Si Emilio Jacinto ay kilala bilang utak ng Katipunan at isa sa mga pinakabatang bayani ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Bagamat hindi siya nakapagtapos sa kolehiyo, ipinakita niya ang talas ng isip at galing sa pagsusulat. Si Emilio Jacinto ang nagsilbing tagapayo ni Andres Bonifacio at sumulat ng mga mahahalagang akda ng Katipunan tulad ng Kartilya ng Katipunan at Ang Ningning at Ang Liwanag. Sa kanyang mga isinulat, makikita ang malalim na pagmamahal sa bayan at panawagan para sa kaliwanagan ng isipan ng mga Pilipino. Ang sanaysay na Ang Ningning at Ang Liwanag ay isa sa mga pinakatanyag na akda ni Jacinto. Dito, ginamit niya ang matalinhagang paghahambing ng ningning at liwanag upang ipakita ang pagkakaiba ng palsong ganda at tunay na kabutihan. Tulad ng isang ilaw, nais ni Jacinto na gumising ang isip at damdamin ng mga Pilipino upang huwag malinlang ng panlabas na kinang o kasinungalingan. Sa akdang ito, inihambing ni Jacinto ang dalawang magkaibang bagay, ningning at liwanag. Ang ningning ay panlabas na kinang na madalas ay kasinungalingan. Ang liwanag ay katotohanan at kabutihang nanggagaling sa loob. Ang ningning ay sumasagisag sa panlilinlang, kasinungalingan at pansamantalang kagandahan. Ang liwanag naman ay simbolo ng katotohanan, kabutihan at tamang pag-iisip. Ipinapakita rito na ang taong marunong mag-isip at tumingin sa liwanag ng katotohanan ay hindi kailanman madadaya ng huwad na ningning. Samantala, layunin ni Emilio Jacinto na pukawin ang kamalayan ng mga Pilipino upang huwag magpabulag sa mga huwad na pangako at panlabas na anyo. Pangalawa, ituro ang halaga ng tamang pag-iisip at moralidad bilang gabay sa pamumuhay. Pangatlo, tuligsain ang panlilinlang ng mga Espanyol na ginamit ang relihiyon, kayamanan at posisyon upang kontrolin ang mga Pilipino. At itaguyod ang tunay na kabayanihan, hindi sa pagkukunwari, kundi sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Noong panahon ng Espanyol, nalinlang ang mga Pilipino sa ningning ng mga banyaga, mga magagarang simbahan, kasuotan at mga pangakong kaligtasan. Ngunit sa likod nito ay pagsasamantala at pang-aalipin. Ang mga pinuno noon ay nagpapanggap na makadiyos at makatao, ngunit ginagamit ang relihiyon at edukasyon upang supilin ang kalayaan ng mga mamamayan. Sa akdang ito, pinapaalala ni Jacinto na ang liwanag ng karunungan at kamalayan ang tanging sandata laban sa pang-aapi. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang mensahe ng akda. Sa politika, marami pa ring Pilipino ang nadadala sa ningning at magagarbong pangako o palabas ng mga politiko, imbis na pagtuunan ng liwanag ng katapatan at kakayahan. Sa social media, laganap ang ningning ng kasikatan, likes at trending post, ngunit kulang ang liwanag ng katotohanan at tunay na kabutihan. Mahalaga na ang mga kabataan ay matutong pumili ng liwanag, ang landas ng katotohanan, paggalang at karunungan, kaysa sa ningning ng kasikatan o pansamantalang saya. Tandaan, ang ningning ay panlabas,
mabilis kumupas. Ngunit ang liwanag ay panghabang buhay, galing sa puso at katapatan. Tulad ni Jacinto, piliin nating mamuhay sa liwanag ng kabutihan dahil dito nagmumula ang tunay na kalayaan.